Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa mga alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria'y nakatayog umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing pulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito't nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus ito. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akali ni Maria siya isang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko. Maria, ani ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ang ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at ang inyong Ama sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila, ang bilid ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ngayon po mga kapatid ay atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Marahil tatanungin ninyo, sino ba si Maria Magdalena at ano ang kanyang naging ambag sa ating pananampalataya at sa kasaysayan ng ating kaligtasan? Alam niyo mga kapatid, tanggalin natin sa ating isipan na si Maria Magdalena ay yung babaeng mababaang. Hindi po siya yon. Hindi po siya yung prostitute. Hindi po siya yung masamang babae. Si Santa Maria Magdalena po, mga kapatid, ay isa po doon sa mga pinagaling ni Jesus dahil ito'y sinaniban ng 7 demonyo. At nung nakuha niya ang kagalingan, wala siyang nakitang ibang daan ng kaligtasan kundi sa ating Panginoong Jesus. At mga kapatid, alam niyo po, sabi po ng mga biblical expert, si Maria Magdalena, hindi po talaga to yung prostitute. Si Maria Magdalena, galing sa mayamang pamilya. At sinuportahan din po niya ang pagmimisyon ng ating Panginoong Kristo nung siya'y nangangaral, nagtuturo at humuhubog sa mga apostol. Mga kapatid, ano ba ang dahilan bakit natin ipinagdiriwang ang kapistahang ito ni Santa Maria Magdalena? Unang-una mga kapatid, na tinuturo sa atin ng kapistahang ito, si Santa Maria Magdalena ay tunay na
matapang. Bakit siya matapang? Dahil si Santa Maria Magdalena, kasama ng Panginoon, hindi lang sa tuwa, hindi lang sa kasiyahan, pati sa kanyang pasyon, hanggang sa paanan ng krus, hanggang sa libingan, si Santa Maria Magdalena ay tapat at matapang na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi si Pedro? Bakit hindi iba yung mga alagad? Kasi mga kapatid, pinapakita po dito, kahit babae, pwedeng sumunod sa ating Panginoon. Kahit babae, pwedeng maging matapang at ipagsigawan ang pananampalatayang totoo. Kahit babae si Santa Maria Magdalena, ipinakita niya buo ang kanyang loob at naninindigan sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tapang ang pinakita ni Santa Maria Magdalena. Kaya marapat lamang mga kapatid na si Santa Maria Magdalena ay isa sa mga unang pinagpakitaan ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Siya yung umagang-umaga pumunta sa libingan ng Panginoon. Siya ang unang nalungkot nung nakitang wala na ang bangkay ng ating Panginoon. At mapalad siya dahil si Santa Maria Magdalena ang unang nakakita ng ating Panginoong Hesukristo muling nabuhay. Kaya po marapat lamang na ang kantawag sa kanya, Apostle to the Apostle. Bakit? Dahil siya ang unang nagpahayag at nagsabi sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, nakita ko ang Panginoon, buhay ang Panginoon. Kaya mga kapatid, patron ng Order of the Preachers o ng mga Dominican, si Santa Maria Magdalena. Bakit? Dahil si Santa Maria Magdalena ang unang nagpahayag na si Hesukristo'y muling nabuhay. At ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil hindi nagwakas ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkapako at pasyon sa krus. Nagtagumpay si Jesus sa krus sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At mga kapatid, kung titignan din po natin ng mas malalim, bakit po ganito si Santa Maria Magdalena? Kung si Santa Maria Magdalena ay unang-una pinakita natin ang kanyang katapangan, pinakita po niya ang kanyang katapatan. Bakit siya sa tapat, mga kapatid? Kasi hindi siya nabuhay sa kasinungalingan. Hindi siya nabuhay sa kadiliman. Nung nakamit niya ang kagalingan sa ating Panginoong Kristo, walang ibang hinawakan, pinanghawakan at pinatotohanan si Santa Maria Magdalena ang kanyang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, tatanungin kita sa oras na ito, tinatanong tayo ng Diyos, tayo bang lahat na nandito sa loob ng simbahang ito o mga nagsisimba sa ating kanya-kanyang bahay through online? Tatanungin kita, tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa Panginoon? Simba tayo ng simba, pero walang hiya ang ugali natin. Panata tayo ng panata, pero hindi tayo binabago ng panata natin ito. Huwad tayo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tapat sa iyong pananampalataya, maging totoo ka, maging tapat ka, katulad ni Santa Maria Magdalena. Kaya po ang panghuling punto, mga kapatid, bakit ka ba tapat sa Panginoon? Bakit ka ba matapang dahil sa Panginoon? Alam niyo po kung ano po ang pinakaluduan ng lahat ng ito? Pag-ibig. Mahal ni Santa Maria Magdalena si Jesus. At dahil sa pag-ibig na ito, pinangatawanan niya ang kanyang pagiging totoo at patapang. Kayo mga kapatid, mahal niyo ba ang Panginoon?
Kung mahal mo ang Panginoon, totoo ka sa Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, tapat ka sa Panginoon. Mga kapatid, katapatan, katapangan, ang lahat ng ito'y dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Tulad nga po ng sinabi ni Apostol San Pablo, may 3 pong matitira pag nagunaw ang mundo. Ano po yung 3 bagay na yon? Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Dahil sa pag-ibig, naligtas ang sandaigdigan. Dahil sa pag-ibig, nagkaroon tayo ng pananampalatayang totoo. At dahil sa pag-ibig, si Santa Maria Magdalena ay pinamamarisa natin dahil sa kanyang tapang at katapatan kay Kristong ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat maging katulad ni Santa Maria Magdalena, tapat at patapang dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.